Kung karo'y mo'y kinutuban
pagbangon, hangtod sa pagpahulay, biton ko ang pagkamaayo. Kanunay kang matinulano, kanunay kang maayo ka, Rako. Ang tula ko may gininhawa, ang biton ko ang pagkamay ko. Ang biton mo naganiya sa kanipin, nag-aawan, masulti sa salanan, na ikaw ang akong papa, ako'y mo pinangarap, nabuhi ko sa pagkamaayo mo. Kanunay kang matinulano, kanunay kang maayo ka, Rako. Ang tula ko may gininhawa, ang biton ko ang pagkamaayo ko. Kanunay kang matinulano, kanunay kang maayo ka, Rako. Ang tula ko may gininhawa, ang biton ko ang pagkamaayo ko. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Kung ihalad mo, ihamuhin mo, kanagana ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Kung ihalad mo, ihamuhin mo, kanagana ako. Ang pagkamaayo mo, kanunay nasunod ako. Kanunay kang matinulano, kanunay kang maayo ka, Rako. Ang tula ko may gininhawa, ang biton ko ang pagkamay mo. Kanunay kang matinulano, kanunay kang maayo ka, Rako. Ang tula ko may gininhawa, ang biton ko ang pagkamay mo. Kanunay kang matinulano. Ato ibo ka ato mga bababa. Ito awit ka. Rako. Ang tula ko may gininhawa, ang biton ko ang pagkamaayo mo. Kanunay kang matinulano,
mga Diyos. Ato niya dito. Ato sa riyaw sa Lord. Ato siya pasalamatan. Dito mo sa buhay niya Diyos, wala ta dili pero nagabaron. Nag-aawit. Kasangayan siya sa kanang pagsita. So, ayaw po yung kaugalingan. Ato mo sa si Lord na mamuhay sa ito ang tingalaman. Ang kukumanta ng bahagi kaimutan. Ang parang mahilang kalabaw sa kanyang butang. Ang kabot kumanta ng pangangayong dumog. Tumawag kasing-kasing ikaw ay ihawog. Ang Kumanta ng bahagi kalibutan. Ang parang mailan kalabaw sa tanabutan. Magkabot kumanta ng bahagi o tumo. Tuwaw ni kasing-kasing ikaw ay ihawog. Tuwaw ni kasing-kasing ikaw na yung tumugay. Walay sama sa imong tugma. 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 ang kukumanta ng bahagi Kalibutan. Ang parang mahilan kalabaw sa kanyang butang. Magkabot kumanta ng pangangayong dumog. Tuhaw ni kasing-kasing ikaw ay ihawog. Tuhaw ni kasing-kasing ikaw na yung tumugay. Walay sama sa imong tugma. 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 Kalibutan tuyukon, kadagatan sa lubon. Ang paligid ni makakita, sama sa iyong lupa. Kalibutan tuyukon, kadagatan sa lubon. Ang paligid ni makakita, sama sa iyong lupa. Kalibutan tuyukon, kadagatan sa lubon. Ang paligid ni makakita, sama sa inumuma. Kalibutan tuyukon, kadagatan sa lubon. Ang paligid ni makakita, sama sa inumuma. Kalibutan tuyukon,
nganhi ka namo Ginoo. Lord, wala gyud mi ikabayan sa imong gihimo para kanamo. Wala gyud mi mahatag kanimo nga makatupong sa gugma nga imong gihatag nganhi ka namo. Lord, salamat kaayo sa pagtibig sa imong mga katawhan sa tibuok semana. Salamat Lord sa pag-uban kanamo nga walay mga aksidente nga mikitil o kinabuhi nga anhi kanamo Ginoo Dios. Salamat Lord sa pagprotekta sa imong mga kaanakan. Lord, salamat sa pagtagpo sa imong mga panginahanglan Ginoo. Salamat Lord sa pag-ayo sa mga naibalatian bisan pa sa katong mga problema. Salamat sa pagsulbad Ginoo. Lord, angayan ka nga pasidunggan, pasalamatan. Lord, nianapod kami para simba kanimo. Akong gimangayo nga iyong balang espiritu magapadayon ug bunsad sa matagusa. Among giampo Ginoo, tabangi mi nga maabli ang kasing-kasing ang mga hunahuna. Himua kami nga madinawaton Lord sa imong gusto ipaabot kanamo. Lord, among gipangayo na ikaw may magapanlihok sa among panimbahon karon. Lord, katong mga naibalatian, maulian, katong mga nangasamaran, Ginoo, ikaw may mag-aayo silang mga kasing-kasing. Upisan pa, Ginoo, sa mga naipanginahanglan, pagatagbawon mo karon Ginoo Dios. Lord, akong gipaubos sa kaugalingon diha kanimo. Akong giila, huwag iko'y mahimo kung wala ka, Ginoo. Una ako sa imong balang espiritu nga magagawas sa papa sa imong alagad. Maulamang ang imong gusto ipaabot sa imong katawhan. Walay sobra, walay kulang. Lord, akong giampo nga kani nga mensahe dili lang matanong nganha sa gahi nga yuta kundi mo matanong sa maayo mga yuta Ginoo. Kani nga mensahe magatubo ug mamunga daghan pa makaambit Ginoo pinaagi sa kinabuhi sa imong katawhan. Lord, walay laing ngalan ang pasidunggan, walay laing ngalan nga matuboy sa among taliwala imong hanamang. Kanito nang giampo sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Tingnan sa imong tapat, nalipay ko nga naa ka. Praise God. Praise God. So magpahiluna ang tanan. Magpahiluna ang tanan. So, praise God. Ang atong Christmas, Merry Christmas di ay in advance sa tanan. Kapit ako mag-announce sa Christmas party o pa ko ng greet. Merry Christmas in advance sa atong tanan. Murag walay malipayo excited sa Christmas ko. Merry Christmas! Ang ginawa na ba, Merry Christmas Pastor, pero dako na po ng gasto ba? Sige lang. Pasalamat ang sinuod man nga dako ang gasto, pero salamat nga buhay mata parang gasto. No, kaya daghan di naman na ginakaabot ani nga Christmas. No, salamat na nga buhi paghihapon. So announcement, ang atong Christmas party sa church will be after Christmas ta. Okay? After Christmas, so that would be December 28. Okay? December 28, kay dili ka pwede sa December 21 tungod kay that will be the Christmas party sa main church. And nanay order gihatag si Bishop nga tanan mga house church pastors required may mag-join. So, stay updated sa uban nato nga mga updates ana no. So 28 ang ato. So kabalo naman ta sa ato pamaagi diri no per life group gihapon ang preparation sa food per life group. And at the same time, naatay nagkita na si Pastor Ramila. And si Pastor Bobby nagsugod na ba po. So, naanay mga raffles, no? Naanay mga raffles na nalikom, no? And bago kung gusto mo muhatag, dili mo gusto mo dawat, very welcome gihapon. Very welcome. You can contact us. Kung gusto mo nga, kamo mo'y mag-bless sa mga tao, dili kamo mo'y i-bless. Okay? So, that will be December 28, after yun sa atong panimbaho. Okay? So, walay SLI, December 28. Right? So, speaking of SLI, salamat kayo ka Pastor Ralph, no? Kamugyo'y ga-handle sa itong SLI 1. Papaki po ninyo kay Hago ba mag-live? Hago mag-live, di ka ninyo para lang magtudlo, no? Praise God. Salamat kaayo
Di man po siya katulog, kaya naman po si Trixie o banuban. Trixie, oh. Matulog, kamulong mag-drive. No, praise God. So SLI 3, unya, klase ta. See you tonight. And also, speaking of mga speaking or kani, ang damilag nga barangay has contacted us through Yumi and then sa meeting po dito sa barangay with si Coach Mafe and si Coach Shirley ang nag-stand in behalf sa ako. They are requesting the church, ang ato ang simbahan, para nga mutabang sa ila in the area of teaching, no, magtudlo og mga papa. Basta ni mga papa, no? These are single, di ba sa single, no? Hindi ba single? But they are, kumbaga, teenage, no? Kung na sa'yo, teenage fathers. Kaya ang mga babae kuma naman. So, ang mga lalaki karon may kulang. I really love this initiative tungod kay naka-focus po siya. Tinulog kita na, basta ito maburos ang mga teenage nga mga babae. Ang kasagara, fokusan pagtudlo kaya babae ra. Mura itang buhay labot ang laki. Mura buhay mali responsibilidad pa. So now, nakita na ako na ilang kong ihatagan ng pansin and I'm very willing to partner with them. Nangayo sila bilista for people nga makatudlo. And I know that nakanta diri ang mga tao who are able, no, capable, and they are also, kumbaga, qualified na mutudlo. No? So they will be teaching with the SK. So kasagaran ng SK will be mga single mo ni. So as I looked at our roster, nakapili na po, naiunom nga akong ihatag with 2 mga tentative leaders, overseers lang ni sila. So that will be total of 8 ang atua. Okay, ang giyon sa ako 9, but now 6 from the eye. So ako gikuha din duha, dili tungod kay ubos sila. Ako silang gikuha as team leader because ako gipili nga ang magtudlo will be mga minyo. Okay? So si Pastor Chan o si Pastor Ralph akong gitanggal because na naman ko SK, dili mga minyo mo tudlo. But sila Pastor Chan, sila Pastor Coach Ralph, mag-oversee sila. If dahil mga dili pwede sila mo pick up. Ato lang yung i-prepare daan. Na kung di ba katudlo itong uban, kita mo tudlo. But these people, ako na ni silang ipahatang ilang ngalan. Ang uban, hindi mo pa sila kabalo, mag-apil na ko ilang ngalan. Pero ang ibang train na to nga leaders sa Damila, mga sundalo man ni sila. So they obey first before they complain. No? So, nakalista na. Elson Makapilit, Genaro Segis, Finley Baita, Alpe Kagalawan, Ralph Tejada. Kanila siya ang murag papaani sa ila, pero ako ni siyang gapil kay munggo ni siya gina-baby, so na siya ma-baby. Philip Cesar Wario. So wala pa man siya baby, so kana sa sila ang iyang i-baby. Okay? With their team leader, Pastor Chan and Pastor Ralph Agua. So kani sila mag-ban. Okay? So thank you so much. You will be helping us sa pag-help sa barangay. Because dili gina nila kaya na sila lang. No? So I know madaghan pa willing, maybe namamatay daghan kay buluhaton ay kabalaka. Di pwede mo nato iputang dito. Also, talking about meeting, I want these following people to meet me after the service, after sa inyong huddle. Okay? Emma Fe, Escopete, ba? Paras Mafe. Okay. Nigamay ka pe, tahang plan. Okay? Emma Fe Escopete, Elson Makapilit, si Philip Cesar Wario, Chinley Baita, Trisha Butong, and Shirley Butong, Hani Catilo, Harold Catilo, Genaro Segis, Alpe Kagalawan,
Angela Borotaulo, Justin Buna, Christian Agua, Ralph Agua, ug si Geraldine Tata. Agwa na ba Tata? Ato ako na suloy ang bunan ni Pastor Ram Claro. Okay, so I want to meet you after the service. Okay? And then, okay, I think I'm done with my announcements. Napatay video to prepare? Haron? Wala. Okay. Sige, so at least maka-proceed na din. So, but before that, I would like to grab the opportunity to thank you sa tanang coaches again. Papakan na to tanang coaches yun na namuhat yun para sa ato ang retreat. Thank you so much sa ilaha Pastor Bobby and the kitchen team. No, naalin to. Then, thank you kayo sa ilaha Pastor Mila sa admin for the support. And sa tanan ng mga members nato, no, thank you so much for supporting this. So the next retreat will be dito na po 6 months later. Okay, 6 months later. With regards sa nag-announce na ba si Bishop sa baptism? December 30. Okay. So those who will be joining from Daselog Damilag for the baptism, water baptism, that will be December 30. So uban tatanan, Blessed Hope ng mga churches sa Cagayan, Misamis Oriental, and Bignon. Uban ta sa baptism on December 30. So those na interested ka, decided na ka na magpabaptize, pwede ka modulo sa imong coach para nga ipaabot niya sa ako kung para malista mo on that day. Okay? Pastor, kanang pwede ba magpabaptize o kutro? Sa una man po, nagpabaptize ko dahil di pa man po kabaluan ko, ay ako kasabot karon nga kinanglan nga hindi. Wala pa ko kita sa Bible nga nagingon nga pag magkaduha kag baptize, impyerno ka. So, pwede ra. Okay, ayaw ko kadlok, just approach your coach and ipalista. Again, no judging. Base kayo ba sa inyo ba maulaw naman ko mapabaptize mo through even though wala akong kasabot sa una, maulaw naman po kay na naman po sa church, 2 years pa ang church, then karon magpabaptize pa po through. Ayaw na ulaw. Again, it's important ang imong heart and imong understanding towards God. Amen? So, andam na ba ta? Maminaw sa mensahe ni Lord? Okay? May laging po ng andam? Andam na ba ta? Maminaw sa mensahe ni Lord? Amen. Alright, so before that, welcome sa atong mga kaigsuunan sa online, atong mga taga-Blessed Hope Damilag online, na ga-join sa ato on the live service, and even po katong ga-join after na, kana mag-review na lang sila kay after gikan sa trabaho. Welcome, thank you so much for joining us. Alright. So this afternoon, no, I was really blessed by this, di man siya topic, but there was this question na akong ipangutana. Nakita na ako ni siya sa usa ka activity, and I want this to be asked sa inyo po. Kinsa sa inyo dire nga pag ganito ikaw ra isa, pag ikaw ra isa, or sometimes katong mga naisakyanan, mag-drive, mag-motor, or kanang ikaw lang magmuni-muni, that you imagine a life imong kinabuhi nga dili pareha ani nga sitwasyon karon. Ako ra ba ang ginana? Kaya kinapataas ka mo itong ga-imagine ka. Well, praise God. Dagan, abi mo ako rin buang. Dagan di ay, no? Nakalamit ako, ga-imagine ka nga, what if, madagan mga what if ba? Dili po maingon ka nga, what if, wala ko nagkuhan, no? Wala ko nagkuhan. Pagkanamit ako, let's say you are dreaming of something else. Nga imong tinguha, dili siguro tayo inani akong trabaho, what if akong trabaho, ga-income po tag 150,000 ang bulan. So, ano na yun? Mag-imagine din ka, palit kong balay, pagmato ko, o ganang tindahan, tagpila ang bugas, kuhan sir, tag 62 ang kilo, ako nangutana nga kilo, tagpilang sako. Inaanap ito, mga imagination ba? Mga imaginations. Ako ra ba ngayon na o kita kasagara? Kasagara ba kita? Now, there was this question, gipangutana, kung kita tanang ga-imagine ana, ang question was, kung sa imong gabuhaton,
para maabot ng imong imagine. Kay walay sa ato nag-imagine, kinsa ba sa ato dire? Mamutana lang ko, basig sayop ko, no? Kinsa ba sa ato dire, nga okay ang imong kahintang karon, makakaon mo katulo sa isa ka adlaw, naamoy sakyan na, namoy balay, and then ka-imagine ka ba, basta inana bitaw nga panon, mag-imagine ka, yung imagination kay, sabi no, kinsa ka ba kung lisod kaayo ni ba? Ganun ka ang akong mga anak, kasara mo kaon sa isa ka adlaw, inana yung imagination, na ba? Nagkanagdamgo ikaw mo na imong gusto mahitabo. Dahil nga dili ko gusto aning inani, hayahay man kayo din. Kanang utang gakamang ni sa ba. Napay kay imagine inana. Wala. Kasi sa imagination is something na better. It be better sa sitwasyon na ito. Now, that's what we want. Now, when I was reading that, I don't know kung agree mo sa ako o dili. But I believe that some of our imaginations, if not all those, na tumaayo bitaw, tumaayo, that it is God that put that there. Na si Lord ang nabutang anak. Because according sa Bible, all good things come from the Father in heaven. Kanang imong ka-imagine na kada imong balay, naakay sakyanan, ay napo to apila to duha ka imong asawa, ay to apila. Kanang mga maayo ba, kabalo ka insakto. All these things, I believe it is God that put it there. Eh dili lang about sa kwarta. Isa sa ato na rin nga nagtinguha ka nga, Lord, unta ang akong pamilya, isa mi manghalagad sa Ginoo. Kina-imagine na nimo nga pag magkuhan ka na, sila tanan sa luyo. No, ambot lang kung ano sila Ilson, kung silang Mildred, na-imagine na ba na nila nga, pangag na si Ilson, nga na siya ba? Pangag na siguro ko ana, purot na akong buhok. Dahil maglingi ko sa likod, naaalin to si Pating, na iyang asawa, na si Pangkoy, ang asawa, si Ethan, yung asawa, ilang mga anak, uban, mga lagad sa Ginoo. Kaya na ay mga tao na dili man nila ginalakang is kwarta. Ang ilang gusto is ilang pamilya. No? Napuluban nga siguro sa mga batanon, ang atong mga timuha kay mahuman sa eskwela, no, kana mo graduate nga naa si mama, na si papa, ato ning imagine ang paghatag nato sa diploma, na makita din ni mo na imagine ang paghilak sa imong papa, sa imong mama. Diba? Dagway ni papa inaning kabuak ko. Ano ba? Diba? We have so many things nga atong imagine and that we want. Now, I believe that these things come from God. But the question is, nganong hantod karon nara siya sa imong imagination? Hello? Nganong hantod karon naara siya sa imong imagination? Because many of us, ang ato na yung rason mao kini. Ang akong gitimuha, ang akong gidamgo, damgo mangguni. Damgo ra mangguni. Kabalo ko nga di ni mahitabo, imposible ni. Damgo ra ni. Pero ngano ang ubang tao ilang damgo gagahimo mang realidad? Ngano ang ato lugar dili pwede? So karon hapuna, I was asking God that very same question. The Lord, pwede ba nga kani ang mga damgo mahitabo yun? Kung gikan ni sa imo, Lord, then there is at least a possibility nga mahitabo ni. Nga dili siya mahitabo? And then, gidala ko ni Lord sa ating passage. In James chapter 4, verses 1 to 4, tugutin ko ninyo pagbasa, sabayin ko ninyo. Sige, ingon diyan in James. What causes quarrels and what causes fights among you? Kasi mag-cause daw ng mga away ta, mga bigil ta. Ingon diyan, is it not this, that your passions, ang inyong mga timuha, are at war within you? Ang akong timuha, kontra sa imong timuha, muna magbigil ta. No? Kailangan matag timuha. No? But look at this. Ang sa ingon niya ni James, you desire and do not have.
Nagtinguha ka pero di mo gahakuha, di mo gakadawat. And so, you murder, you covet, and cannot obtain. Mo bitaw, di ba? Pag gusto ka kwarta pero dili mo gahakuha, unsay gahimuon sa mga tao. Ang ubang kriminal, mang-hold up. Ang uban mangawat. Ang uban nga dili nila kaya mang-hold up, di nila kaya mangawat kung silang buhaton, mangilan. Kaya naman, para lang yun makuha ang ilang tinguha, kay tungkol mo ilang gusto, pero di man ko nila gahakuha sa normal na paagi. Yung covet, imong gakaibgan, imong gusto kuhaon, pero di mo gahakuha. Diba? Like for example, tanawan ninyo ang atong mga politicians na corrupt. Nakuha nila ang kwarta. Diba? Nakuha nila ang kwarta. Bilyones, milyones nakuha nila. Pero ila pang magasto anytime they want. Dili. Kumitaw ang ilang mga kwarto, ilang mga kwarta, pareha itong i-expose ni Zaldico, na ginapangbutan sa usa ka mura og maleta and isa ka room nga dito yung uban dili pinidalon sa bangko kay matrace. So di nila pwede gamiton anytime. Kung palit magani sila gusto nila paliton, kinahanglan mabutang sa ngalan sa laing tao. So permis sila dili bitaw malipayon, dili nila naka-enjoy. The same way sa mga tao nga nahay kapag himuon na di mao, makuha nila partially ang ilang gusto pero di nila ma-enjoy. Diba? So, yung covet, imo gusto kwaon, pero pag-abot, hindi mo makuha ang full satisfaction. And so, you fight and quarrel. Pero tanawan ganun part, dali ako gusto pupusan. Kung sa'yo gingon ni Apostle James, you do not have Sada? Nganong wala di mo nakuha? Yung ano mo pangayo Ataka rin ka, Pastor. Grabe na akong pangayo sa Ginoo, Pastor. Grabe na. Sagol na ako, luha, sipon, laway, singot. Napalagi daw ako yung lalungan, ina, gawas. Sagol lagi naghilak dito sa Diyos, kaya pangayoon ko lagi, pero di gigayhatag sa Diyos. Pero ang gingon ni Lord, you do not have because you do not ask. Huwag ka nangayo. So kung imo nang studihan, makaingon ka nga, di ba siguro na tinuon ang ginatudlo sa Bible ba? Kay ang gingon din na, wala din mo nakuha, tungkol kay wala, di mo gipangayo. Pero ako, gipangayo ko man. Pero ano, di naman ako nakadawat. Ito magyang ko na ni Santiago. Verse 3. You ask and do not receive. Tara. Nangayo ka, pero hindi mo madawat. Wala mo nakuha. Ano man? Because you ask wrongly. Sa sayop na paagi. To spend it on your passions. Ingon si Lord, you do not have because you do not ask. Pero na yung ba sa inyo, nangayo mo, pero di nyo kakadawat. Kaya nga naman, ang inyong pagpangayo, sayop. Nabadali sa ato? Nagiuban po, Lord, panalanginin ko, Lord, kay para na ka ng mga tao nag-lockdown sa ako. Labyan ko kinaliligtagin ako, puyo mo sa ako, Lord. Do you think i-bless ka ni Lord? Lord, panalanginin ko daghan kay para katong akong giutangan bitaw Lord nga wala gyud mi sugot. Pag siya'y mangutang sa ako, Lord, ako yung pakita ang kwarta pero di ko ni pahulam sa imo. You ask wrongly. Daghan dahil sa atong mga kapagpangayoon na itong gina-imagine na gikan ginahatag ni Lord. Kaya niya ihatag, pwede niya ihatag because sa'yo ang atong pagpangayo. Ang sa aking ingon ni Lord, you adulterous people, do you not know that friendship with the world is enmity with God? Baba mo kay balo nga ang pakig-amigo sa kalibutan kay maoy pakig-away kontra sa Dios.
So sa may pasabot ni mo, Pastor, di na lang kita makik-amigo sa mga tao sa kalibutan. Di na lang kita magtinguha o mga maayong butang. No. Ako lang isingit gamay because I was preparing this before the wala na ako nabi. What does friendship mean? What's the meaning sa friendship? Close? No, dili na mamapasabot ani nga friendship. When you have a friend, like for example, Yumi. Si Yumi na as barangay. Pag napulo 20 kabuok na naglinya, kay naay mga reklamo, and then nakita ni Yumi karon nga ni-appeal ko linya dito, kay nakoy ireklamo. Unsa kay buhaton ni Yumi? Tugutan ka ako niya nga maglingkod ako dito, magpainit-init ko for 3 o 4 ka oras? No. Si Yumi, being my friend, muduro sa ako, pas, ano nakalipas? Kung na ako'y sampang, pas, tagal, para ba kay tao, pas, pero halipas kaya ako, pangitaag paagi. Di ba? Basta amigo mo, imong i-prioritize. Di ba? Basta kaila. Mubita ng pag dili mahatag ang imuhang gusto, nanghangyo kang pabor, din mo mahatag ang gusto sa imo, tingnon din mo, di ba? Limtanay na lang ta. And I expect tadaan na tagaan tagpabor kay kaila ta. Kung sa pagbiling sa friendship, gawas nga priority, ang friendship po is maoy imuhang hatagan importansya. Kung mangimbita sa ako sa birthday, sabay ang akong amigo o dili na ako close, natural sa ako kung amigo mo ato. Kaya may na-importansya. Di ba? So muna ang pasabot dire, when God said friendship with the world is enmity with God, God is not saying na dili ka makikamigo sa mga tao sa kalibutan. Wala ka ingon si Lord nga ayaw pangitag paagi nga madato ka. No, di na mao. Ang pasabot ni Lord is ayaw himua nga ang kalibutan o mga butang sa kalibutan ang prioridad sa imong kinabuhi. The moment ang imo ng negosyo mo imong mahimong prioridad kontra sa Dios, then that is friendship with the world. The moment ka ang imuha ng trabaho, ang imo ng balay, diba? Nanindot na kay kada kay imong balay, sa hindi nakakasimba. Ano man, walay magpantay sa balay, basig kawatan. No? Or biro, Pastor, ato ginigikot, Pastor, para di namin mahadlok, Pastor, kay sa una, kamoy mga ito, basig yung kabon. Kani kay siminto na yun. Gipa-installan na kong CCTV, Pastor. Mahal ka na ka CCTV. Bisag asa ko, makita na ako. Praise God. So makita na yung kasimbahan ng suon. Amen, Pastor. Pagkasunod domingo, wala man. Asa man ka? Pastor, nakos balay. Ano man? Kay hadlo ko, kasi kawato ng CCTV, Pastor. Mahal na mag-inday ni. Mauna yung pabor. Friendship with the world means ang kalibutan-butang na ang prioridad. Dili na ang Diyos. Okay? Now, therefore, ingon diha, whoever wishes to be a friend of the world, kung kinsay gusto mahimong close sa kalibutan, gusto mahimong prioridad ang kalibutan o mga butang sa kalibutan, makes himself an enemy of God. Ang nagtinguha ko no nga amibuho ng kalibutan, gihimo niya yung kaugalingon nga kontra sa Diyos. Hello? Now, when you look at this, muna tang mahadlok ta ba nga? Di na lang kung mangayo, Lord. Di na lang kung mangayo. Di na lang ako magdamgo. Ako mga damgo, ipilit ko na lang ito sa pagdamgo. Di ko na ito tinguhaon. No. Dili sayop ang magtinguha kay suon. Dili sayop nga magdamgo ka. Dili sayop nga imong pangayoon sa Dios ang mga maayong butang. Ang dili maayo kay kung ang maayong butang muna mukuha sa imong atensyon kaysa gikan sa Dios. So mubalik ko karon sa katong passage nga akong gibasa ganina. You do not have because you do not ask. So
So karon hapuna mo na ang atong kun-an nga title, no? You do not have because you do not ask. And then, nano ni abot makuani? Nano ni abot makuani? Because na ako'y gatanawon karon sa Facebook, di naman karon dugay na ako ga-follow ani sa iya. Kasi familiar sa kay Jack Dumulin. Wala mo familiar? Kaning channel nga gitawag og The School of Hard Knocks. Naka-familiar mo ani? Palagyan ko. Kani siya, nakita na ko ni siya sometime in 2021, nagsugod. Ang iyang kabuhaton, muadto siya sa mga lugar sa Amerika or Asa nga naa din ha ang mga pinakadato. And then ang iyang gini pangayo permission na pwede ba ka ma-interview for 1 minute. And then nag-interview siya mga pila ka mga dato, mga sugod siya sa mga milyonaryo. Mo iyang ipang-interview. Pag-post niya, hatong first na ko siya nakita, ang iyang mga comments, istorya. Tinuod pa rin ang milyonaryo. Bakat lang po nang mo ilan-ilan, ano ba, for the content, ana gila perfect ginayon sa iya. Pero wag nila tubaga. Serial mo siya produce of video after video after video. Gagmay pa kay ang mga ga-view at mga time. Until dili na ko siya nabantayan sa 2023 na. Nga na-interview niya si Will Smith. Karon dili na mo ma-deny. Kay kaila man ang mga tao kang Will Smith. Hangtod nga na-interview niya ang naghimo anang application na kaning website nga LinkedIn, dito? LinkedIn. Siya mo original nga naghimo ana gibaligya niya. And iyang nabaligya at $26 billion. So na mo siyang bilyonaryo. So good na ito, pag-interview na siya mga bilyonaryo, hantod ga-interview siya kang Shaq, Shaquille O'Neal, hantod nga mag-interview siya sa mga tag-iya, sa mga NBA teams. Karon, he is owning 17 million followers. Ayan ang trabaho is kana, pa-interview ko 1 minute lang. Eh katong mga yan ipang-interview, na siya contact number tanan. Karon, kung saan yung negosyo? Tanang mga entrepreneur na gusto mentoran sa atong mga gusto sila magpa-mentor ani nga mga bilyonaryo mo apply sa iyahang classes. At ani mga bilyonaryo di sila mukuha og bayad. Pero siya gakuha. Tag pila ka bug ang join sa isa class, tag 1,000, tag 1,200. Pila ang bayad? Simple ra. 1,200, gabayad na siya og $100 for 5 sessions. So, pila na? 1,000 people is to $100. So, $100,000. Multiply na nato. Multiply daw nato. $100,000 multiplied by, baka ito, 58. Ato 5.8 million isa ka video. Isa ka session. Asa nagsugod? Giingnan siya. Butbut ng imo din na mahitabo din na mapa. Now, he is earning millions upon millions sa kanak lang. Giingnan ba siya ngayon posible? Daghan kayong panahon, giingnan siya ngayon posible. Ang iyang isa lang ka video ga-earn og around $7,000 to $10,000 monthly. Isa lang niya ka video. Then ga-release siya tag 5, tag 1 ka video sa 2 ka semana. Siya trabaho mo ito na siya dito. Ito siya Dubai, ilailahon niya, na-meet niya ang tag-iya sa Armani, nakita niya ang tag-iya CEO, tag-iya sa Victoria's Secret. Kaya may interviewon. Karon katong mga aspiring nga mga entrepreneurs, gusto mo ha-connect ani sa ila, di sila ha-connect, so dito mo apply sa iya. Di, akwarta siya. Now, you do not have because you do not ask. What's the giingon sa Bible? You do not ask, you ask but you not receive because you ask wrongly.
So sa unsang nga pamaagi nga kita gapangayo ta in a wrong manner. Mo ni akong gusto nga makuha nato karon. Kay kung ato ning makuha, then maybe we could ask the right way. And then makuha nato ang ato mga gipangpangayo, no? How do we ask wrongly? Number one, when we ask but we do not have the faith. Gapangayo ta pero wala tay pagtuo nga mahitabo na. Pila ba sa ato, honestly, sa ato pila ba ka prayer ang imong giahatag dito sa Dios pero wala nimo gituuhan yun nga mahitabo na. Nakatry pa ka magampo inana? Ako many times, to be honest. Many times nga na mga pag-ampo nga akong ginahatag sa Dios pero kabalo ko nga wala gid ko gatuo nga mahitabo na. We ask but we do not have the faith. In Matthew chapter 21 verse 22, sa gingon ni Jesus, and whatever, wala siya gingon nga o pipila. Ay ang gingon, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Ingon siya, bisan unsa nga imong pangayoon diya sa Dios. Imong ipangayo sa pag-ampo, imong madawat. Imong madawat. O siya niingon, nga amo sa namunaon kung madawat ba? No, yun siya imong madawat. Pero naisumpay, if you have faith. Na ba kay pagtuo, Ikson, or na ako'y pagtuo? Dili ko na matubag. Ikaw ra ang makatubag. Why? Because how many times in your life, in my life, did I say or did you say impossible? How many times? I don't know kung maihap pa kanimo. Ben, maabot ko, makatrabaho ko aning nga trabahoan. Pero imposible na. Diba? Makahuman ang akong mga anak kung college, imposible na. Makapahimo may kabog galihong balay, imposible na. How many times na ikaw ang nagdanggo, ikaw ra po nang ingon, imposible na. How many times in our Christian life na kita ang nagtinguha pero kita ra po ang nagbabag? Wala ka nagulat nga ang yawa ang mukontra. Ikaw nagdiretso. Bantay mo? May bawal mo ba sa ang yawa ang kababag because he will cause problems along the way. Pero may bawal mo ba sa ikaw ang kababag because ikaw ra mismo ang gastos sa imo galira imposible na. How many times in our lives na natay ginaampo nga Lord kaning akong anak, kaning akong asawa, kaning akong bana, kaning akong ginikanan, kaning akong silingan, akong igagaw. Lord, madala ni sila sa imo, mga lagad ni sila sa imo, Lord. Hinagkilak-hilak pa ka. Pag-abot nga nakita nimo siya, natuwa dito, nagbinuang, ningon na po rin ka, imposible, gina mausap. Ikaw ra gihapon ang miingon nga imposible. Sing tanaw sa ana malabyan nimo nga sakyan na bitaw tindahan. Uy, katsarga gyud kay mga anak ko inana nga negosyo someday oh. Naagi inana nga negosyo. Pagkan pangutanan nimo tagpila di ay mapahimo inani. Ang kagapay ani mga 1.2 million. Imposible. Kinsay ka ingon nga imposible? Ikaw. Sige ingon ni Lord. Ano lang, may mong pangayon. Posible. Si kailala. Ang ngata niya na si Josh Udang, Mujica. Josh Mujica. Nagsugod siya sa iyang negosyo way back 2021 at 17 years old. 17 years old. Kung sa iyang negosyo ni katong akong chicks. Kung sa iyang isang na nag-start ang negosyo, tungkol kaya ang iyang pamilya, gusto siya magpalit og
laptop pero di siya palitan. Di sila kapalit ato gihang gusto nga laptop. So siya gihimo siya magnegosyo ko para mapalit ko ng laptop. He did not expect nga mupot mo patok. Pag-abot niya og 18 years old, year 2022, ang iyang income gaabot na og 150,000 pesos a month sa iyang negosyo. Nahuman ba siya college? Wala. Ang iyang kapital siguro nakuha kayo mas oy ako ginagito yung adagan zero diha pero isa ray meaning ana. Ang kapital niya is 3,500. Kaya ba nimo ang 3,500? Kaya nato. Karon ang net worth niya according ako mag-research, ang net worth niya kani siya nga batan-on, ang iyang net worth is naagad dula between 34 to 85 million pesos as of 2025. Ang iyang edad, 22 years old. Now, imposible? Kana imposible. Pero nahitabo man lagi. Ingon pa sa katogatan, ulit ko aning School of Hard Knocks. Naranaw ko ba? Naay ipangutanan niya dito, kasagara gyud nga mga billionaire, mga bilyonaryo yung ipangutanan. Ngayon siya, unsay imuhang mahibaw-an nga kanang imong negosyo or kay daghan naman kay sila gihawiran yung negosyo, nga kana nga negosyo mupatok na and it will bring you money. Unsa ka? Unsay giingon adto isa ka bilyonaryo? Ngayon siya, I have handled over 170 companies in my entire life. Tingnan siya, hibaw-an ako nga ang mga kumpanya nga katubitaw nga pick up gyud o gasikat o gadako are those companies nga pag-ingon nako nga mo ni ang ako idea, ang mga tao nga kana bitaw dili mga kumbaga dili mga business minded and dili sila financially stable or financially wise. Di sila maayo ana. Pag i-present na ko sa ila, pag sila gani moingon nga lisod na, imposible na siya nga kaning mukwarta ni. I will know based sa unsay istorya sa tao pag moingon sila nga lisod na and then nanawon ako kinsa ning mga tao nga miingon nga lisod na. Pag makita niya nga ang mga tao kuno nga gaingon ana katong mga walay investment, katong walay negosyo, katong mga dili ka pa mga trabahante, dili ka negosyo, yun siya, then this business, pupatok ni. So yun siya, sa tanan ako negosyo, 93% sa akong mga negosyo nga nipatok, muna ang katong mga companies na gihignan nga di na pwede lisod na. Kaya kasagara company, wingon na ita nga, muda ko gina, ano man, parihang magod na sa Jollibee. Oh. So ang mga tao, naa sila'y maparihasan daan. Tumingon sila, muda ko gina, hay ano man, na ay pariha. Mo na safe, ito yun mo na safe. Pero the moment nga daghan mo ingon sa mga dili gina mo fly, dili na siya mo kuan. Kabalo daw siya nga mao ni. So on how many times in our life na naatay mga plano pero kita mismo ang nagputol? Ay, imposible mo. Imposible. I-share ko ni Bishop sa amo one time sa mentoring. Nanay pastor dito sa Negros. Pastor sa church dito sa Negros. Nga ang iyang buhaton, mamaligya siyang bananakyo. Kato ba ito, mama? Gamaligya siyang bananakyo. And then ay mga tao, mga kauban ko siguro sa simbahan, nagtatrabaho sa bangko, nagtatrabaho sa mga opisina, mga formal kayo, mga sanina, ang ba nakabarong, saya ka pamalit. Karon, ipangutan na siya, tagpila man po din imong kuan, pastor. Sa kani pastor, tag-Gis ni probinsya yan, sa kuan, Negros. Tag-Gis. Pila man po mong ginansya sa isang kaadlaw. Katawa siya. Gamay naman ni pastor. Siya, pila man siya. Sahay, kuan. Lagmit. Pinatawag ko sa kalibo. Sa kalibo, isang adlaw. Ikwinta din so ni Bishop.
So sa 20 size ka adlaw, ay di man siya mo baligya sa Domingo. 26,000. Mas dako pa siya og gakaganan kaysa katong mga gapanarbaho o opisina. Sila ang porma nila dato. Pero siya mas dako income. How many times na kay idea na gusto nimo buhaton pero wa nimo gilawan na nimo gi-follow tungod kay nag-ingon sa imo, imposible na. Pila ka buok sa ato dire nga na kay gitry og reach out na tawo nga gusto nimo mabalik nga sa Ginoo pero pagkakita nimo sa kinabuhi imposible na. Imposible na mausap. Kani akong asawa, kani akong bana, kani lisod na gyud ni akong anak, ay lisod na kay ni. Ang yawa ayaw buhain og trabaho ang yawa igsuon. Iyan ang trabaho. Ayaw sa apil-apili. Pinaagi nga ikaw pa moingon sa imong kaugalingon niya, imposible na. Dili na imposible. It just needs time. Amen? Number 2, how do we ask wrongly? Napamagi. Number 2, we ask but we do not have the words. First, we ask but we do not have the faith. Pero, ay ikaduha, nanatay faith, dito na ko. Diba? But we do not have the words. In James chapter 2 verse 17, muna yung ni Apostle James, so also, faith by itself, ang pagtukuno sa iyalang kaugalingon, if it does not have words, is dead. Ang pagtukuno nga wala ni mo lihuki, patay na ang pagtuo. Pagtuo gyapon. Dili ta kay insultuhon nga huwag kay pagtuo, dili na kay pagtuo igsuon. Patay lang. Patay lang, pero pagtuo gyapon na, pero patay. Ang patay ng pagtuo dili na makahatag sa imo sa unsay mga pamayon. Pareha lang ito ng nama ko iro. Asa? Ano yung uban ako? Pagtanaw nimo, bilang ako kay patay. Wala mabuhat sa mga mo. Roll over! Na mo tuyo. Faith without works is death. So, na yung mga tayo sa tumintang nagatuogin ko, Lord, imo ning mahatag, imo ning mahimo, Lord, imo kong ma-promote, imo kong matagaan trabaho, imo kong matagaan negosyo. Kung sa imong gihimo igsuon, grabe akong ampo, pastor. Nga makatrabahugin ko dias Del Monte, pastor, sa supervisor or managerial position. That's good. Kung sa imong gihimo, nag-ampo ko, pastor. Kung sa imong gihimo, grabe akong luhod, pastor. Kung sa imong gihimo, nag-fasting ko, pastor. Nag-apply ba ka? Wala. Pisa kung saan itong tuo igsuon. Kung ano mo lihok hindi na kita po. Faith without works is dead. Pero mga tanak ko, gaka-imagine ba nimo unsa tong klase sa kinabuhi nga gusto nimo buyan? Gaka-imagine pa ba nimo? Unsa nga klase ang kinabuhi, Lord, gusto atong kinabuhi nga dili na mi magproblema sa among kanon sa matag-adlaw. Lord, ang problema lang ni Lord kay ngano man dili man kay wa mi kanon. Problema namin Lord kay kani matataas ning sugar. Sumo na kay Jollibee. To be honest with you, ako mong sultian, ako nagdako ko sa pamilya na maging ako mama, di ko makapamaka. Nagdako ko sa pamilya na makaadto raming Jollibee, usually atong bata pa ko ha, ay haaraba sa nay okasyon. Either i-celebrate kay naka-perfect sa exam, tiguman din na, daro dito. Muna sa ako sa Jollibee gani, muna din kong makalangit gina na. I never thought na maabot ang panahon. I never expected na maabot ang panahon. Pag ako mo ingon, asa ta mangaon, pag ingon nga Jollibee, ako na yung ingon, sumo naman ang Jollibee. Why? Because kung sa una mo ginampo ba, Lord, yan itong walay imo? Lord, kung pwede lang din kadaan ka Jollibee, Lord, Jollibee,
ano ng mga bata kita. Kanto nga niabot ang point nga kaya na nako na buhaton. Ako na gisuhan. Can you imagine unsa nga klase nga kinabuhi mo gusto? Deka na pamingon nga kani nga butang ikaw na may kapuyan. Kana ikaw example, ignon lugar ka na asa man ta mag Christmas. Ay atong family ato tag Boracay. Sumo ng Boracay oy. Ako pa gani pa ibi kanton to pastor. Imo na. Mana mo abot dito ka sa ana nga point. Kinapayas na imo pastor. No, I'm telling you, there are people na mahitabo kumingon na sila. Can you imagine? Ma-imagine pa ba nimo unsa nga klase nga kinabuhi ay mo gusto? Now, the next question nga may pangutana is this. Ma-imagine man kanimo, mamuni imong gusto nga kinabuhi. Now, unsa nga steps ang imong gihimo para mahitabo na nga realidad? Nagtuluga ko, pastor. Kaya nga naman, kada tulog na ko kita, kaya ko na. Di ba? Sa ginakanta, ang may balera man na. Kanang doon lang. Di ba? Sahay, dito na lang yun sa damgo. Kaya nga naman, dito na lang yun ako tapindi. Mauban. Dito na yun ako matilawan na unsa, kaning mga butang. Kasi imong gahimuon. Ga-imagine man ka nga mahimong imong balay dili na inana, di na hanapit ang pagbagyo mahadlok ka mo pag kanino. Pag maglinog gawas ka dito kay nayo ba mga balay nga pag maglinog naa ka dito magpakilid ra ka di ka mo gawas kay mas delikado sa gawas. Napay mga balay nga paglinig biyaan din mo gawas ka dito kay hadlok ka ma tumbahan. Unsa nga klase nga damgo? Ma-imagine makani mo, you want a good life, then that's good. Muna'y plano sa Dios ato that we will be blessed. But the question is, unsa imong gahimuon para ka nang imong gidamgo mahimong realidad? What are you doing right now? Nga mo imo anak na posible. Like for example, gusto ka magnegosyo. So, abisada kay mong damgo, inani mo negosyo. Nagtigom ba ka ba na anak nga negosyo? Nagtinguha ka nga ang imong mga membro sa pamilya, ang imong mga membro sa inyong banay madala sa Ginoo. Nag-ampog ka na, that's good. Unsa imong gihimo? Gawa sa pag-ampog. What are your works? Hello? Are you studying to graduate? Kaya mo ba nung mga estudyante, parehas ako ba? Eskwela lang para mag-graduate. Or, ka-eskwela ka, gatuon ka para nga maunon ang imong actions. Kung sa'yo, mong mo. What are you doing to make that dream a reality? Si kadamgo nga, kami ginana o, mabinyo, gini ana, nila, ang ngalan na yun sa among anak, mauni. Nanguyab ba ka? Wala. Kung siya tagpadungog-dungog sa Facebook, pero dili mo yan. Wala na akong gina-target lang sa Coach Tamix ha. But what I'm trying to say is, bahala kung saan mo, basta na kay damgo, na kay tinguha, nindot na, ang pangutana, kung sa imong gihimo para mahimo ng realidad. Post sa Facebook. Sira kang post sa Facebook. Ngayon ba na mag-post-post din tayo mga picture. Minani gina akong gusto. Sa ilo ako ani wala ni tandugol. Ay lang magkalain. Wagid ko'y nakita diha sa Facebook nga nadato tungod ana namin ang picture ana kwarta. And then mayuningon din niya, kung gusto nimo ni maabot ni sa kinabuhi in the next 5 years, type amen. Ano dai amen. Amen. Wagyoy na dato ana iso. So di lang ka. Wagyoy na dato ana. Share. Pag yun, please. Dili na mao ang pamaagi para ma-bless ka. Nagtinguha ka og negosyo, tigumi.
Like for example, ang imong income karon, instead nga magsimog pangaon sa gawas, instead nga magsikag pamalit og mga butang nga dili ninyo kinahanglan, tiguming para pag-abot sa 5 years, 3 years, na kay enough tigom nga makasubod ka anak ng negosyo. Kaya mo yung gusto ka ha. Sa'yo mga kaya itong gahimuon ang Diyos na magsikiro mo. Sinta nga po, Lord, nagay kong negosyo. Ang imong imagination, kaliktan na niya mo, bang! Negosyo. Dili man good. You will start to build it. Katong giingon, katong mga nagtimuha, ang ilang mga membro sa pamilya maluwas. Naaba dire? Handog na silang pataas, oh. Naaba dire? Okay. Kung sa inyong ihimo, nag-ampo kay pastor. That's good. Sa pa, niya, to feel the interest, sorry, pastor. Sa pa, ampo ka po, pastor. Imo ba, niyanto ka ba sa imong pastor nga ningon, pas, mo niya akong gusto maitabo akong pamilya maluwas. Pwede ba ko ni mo tudluan unsaon pagsakyaw? Nakapangutan na ba ka? Ningon ba ka, enroll ko SLI kay magpatudlo ko unsaon pagsakyaw? Nayuban yung magdamgo, mag-Lord someday, no? Imo kong gigamit, gitagaan niyo ni mong vision nga nagwali ko sa mga katawhan. Ganahan ka na. Nagwali, practice ka ba? What are you doing to make the dream a reality? Parehara ko lang, muna yung kakahitabo. Sa ilo ako ha, manigpas akong mga kaigsuunan din nga way registro. Ano ito mga gusto kasi ito pa kayo, Lord, tagay ko o sakyanan, tagay ko o motor, tagay ko kuhan inani. Si Lord, dugay kay ihatag sa imong ano man, huwag makagalong ka pag lisensya. Diba? Huwag kagalong ka pag lisensya. Siri kang ampo, Lord, na mo abot, mo na mo abot na ang panahon. Kaya huwag man gihatag ni Lord, mangita rin kang pamaagis yawa. Mangita rin kang mailan. Para makakuha ka o motor. Gaplanong pagkuha, ato rin ka kay Shirley. Or di ka gaplanong bayad. Kuha ang motor dito. Drive din ka. Dawi kay tayo kay na naasipod Shirley na naliya gatambay. Gaana sa kilid. Basta hunong tanan sa kilid o park. Ano sa para mo hawa si Sarah. Nga naman. Naakay sakyanan pero hindi mo magamit. Kaya naman, kay illegal lagi. Dili mahatag ni Lord sa imo ang katong yung nindot tungod kay wala ka gahimo sa butang nga para mahatag niya sa imo nga tibuok. Gusto mo nitang shortcut? No? What are you doing to make your dream a reality? Gusto nimo at mo pamilya mga lagad sa Dios? What are you doing? Pag ulit mo sa balay, sige kaampo, diri simba ka, praise God. Lord, ang akong mga anak, madalagin ako na sa Ginoo. Mga lagad din na sila sa iyo. Ilang-ilang ka diri worship. Pag abot mo sa balay, pangasapa diri mo, halos balikaso na nimo. And you expect nga mga lagad sila sa Diyos. What are you doing? Kung sa atong gahimuon, para mahimong realidad ang atong damo. Number 3, doon sa nga pamaagi, nga pangayo ta sa sayop nga pamaagi. How do we ask wrongly? We ask but we do not have the patience. Ang say gingon sa Bible. Galatians 6:9. And let us not grow weary of doing good. Isumpay-sumpay ko na ganina. First, ang faith. Madawat ni mo tanan if you have faith. Sa number 2, ang imong pagtuo, kana lang, dili na enough, kinahanglan ay pagbuhat. Karon, ang imong na po diri is dili enough na magbuhat ng ka, but ayaw kalugda sa paghimo o buhat, umayong buhat. Let us not grow weary of doing good, for in due season. Sa pasabot sa due season. Mabot ang panahon. No. Naiminig sa due season. Kasi pasabot na. Sakto nga panahon. Dili lang na magsikagulatan na ay insaktong panahon. Wala may nagtanong og tubo.
Then pag-expect niya na 2 weeks later, harvest na siya. Naisaktong panahon. Magtanong kag mangga, ayaw pag-expect after 1 year, harvest na. Ayaw pag-expect, magtanong kag saging, na-expect ka next week, nanay saging. Palay na. Na ay due season. When you say the word due, na ay itak na panahon. No? Kung man ang word nga due, di ba? Na due date, in other words, muna ang iset nga panahon para magbayad din ka. So na ay due season, na ay season kung kanus mo buhat anak. Bumitaw na nga, basta rin mga young people nga masabay na ako silang gina-encourage. Pag-eskwela mo sa panahon nga ang season, ting eskwela pa. Kaya nga naman, ay inyo ang problema mo na inyong eskwela. O pa mo yung problema. Pag dili season, then mag-una-una ka, muna usay ka kahitabo, eskwela, high school pa, maburusan din ka. Ang problema karon is, I'm not against, ana. I know nga love ang inyong gimong. Love bitaw gini mo. Pero after, ana, lisod na pag-eskwela. Nga naman, mag-eskwela ka, magdalahan ang bata. O dili, ibilin mo sa imong mama, sa imong papa. Or may ka, ikaw halidiri, ikaw man lakiha ka, ikaw may dahilanan, ikaw bantay. So ikaw mo eskwela, siya na po, dili mo eskwela. Na ay daghang sacrifices. So in due season, buhata. Sa season sa pag-eskwela, pag-eskwela. Pag-graduate na ka, season na mangita ka lang. Trabaho. Pag na kay trabaho, ayaw sa sigiingon nga, Lord, gusto na gid ko, Lord, na dako bitaw akong income, then na ko'y apo. Hindi. Panahon, pag-graduate na kay trabaho, panahon na mangita ko yan. Listen man, apo, diritso. Ikaw siya. No, I'm not saying this na dili siya maayo ha. But what I'm trying to say is this. Pag ipalabay ni mo ni karon, ayan na mo kalain sa ako ha. Real talk lang eh, real talk. Panguyab mo, pag umahin mo graduate, manarbaho mo. Yan ang mga edad bitaw ng mga 22, 24, 25, 26, 27, 28. Panguyab mo na age. Nga naman, alam mo kalain mga babae ha. That is the age na pinakagwapa ang babae. Yes. Muna, katulad mga mata lang sila, na may din, hook up like this. Muna ka mga adlaw. Pag tungtong na lang mo ang kapaguyaban ng 40, mag-date mo na, kinanglan pa ng 40 minutos. Ibot. Sulat. Muna sa'yo, pag-date ninyo, naulanan, ganang inyong buhato ng mga salida dito sa magdagandagan sa ulan. Sa high school pa, sa mga 20, ana. Pag maulanan, paglinya na, guwapa, gyapon na. Pag abot na mo mga 40 anyos na mo maglakad-lakad. Pag maulanan na, pagligi, mahunong ka, kinsa ka. Kaya na, na-erase na ang make-up. No, what I'm trying to say is this. Sa mga babae mo na ilahang stage. Pero sa ako kung mga lalaki, dawaton po na ito. Mo po na stage nga medyo guwapo kita. Dawaton na ina. Kaya mo change man na. Anong age ng mga 20s to 28, guwapo pa na. Pag tungtong ni mong 30, magsugod na, di na ka guwapo, cute na ka. Cute. Nga naman, dako naman diyan. Cute. Pag mga 40, 45, 50, nakaka-cute na. Ano naman? Ha? Wala ka niya? Cute din. So, okay? Let us not grow weary. Na ay season ang tanan. I'm not trying to hurt anyone. But what I'm trying to share to you is, kung nakakaani nga season karon, work on it. Ayaw saya na. Because ayun nga bagay nila, ang pagbasol na lagi sa ulahi. Wa gyud nagbasol sa sugod pa lang. Wala gyud.
Ingon si Lord, nga sa insaktong panahon mo harvest na kita ana. If, sa iman na po, if we do not give up. Ayaw lagi o give up. Now, kasi naimingon sa ako, Pastor, ako ra ba to? Ako kay nakaburos ko, Pastor. Ako naburusan ko, Pastor. Ako, inani akong gihimo, Pastor. Yes, nasayop ka. But it doesn't have to mean that you will have to end there. Buhata gapon sa imong mabuhat. Do not give up. Mo-harvest lagi na. Mo-harvest. Ayaw yung undang. Mas lisod lang gamay karon tungod sa imong isudlan. But do not give up. Do not give up. Okay? Mangutana ko sa imo. How long are you willing to fight for the future you want to see? Ang uban sa ato, natay mga damgo, natay mga gibang tinguha nga kaugmaon. Muna itong ipangayo. Muna itong gitinguha. Muna pagkaitabo nga ang atong anak ni fail. Ato na yung muhaton, di na ni mahitabo. Nani akong gitinguha, akong gidamgo, naburusan akong anak, nakaburus akong anak, nagbinuang akong anak. Wala na, di na ni mahitabo akong damgo. So ako na ning ilabay. No, it's on. Na another option. You fight for that future. Ipaglaban. Ayaw sugot nga muna ni ang end. Ayaw i-surrender sa yawa ang kaumaon nga gihatag unta ni Lord sa imo. Ayaw i-surrender. Fight for it. Naaman si Lord. Makiguban man siya sa imo. Ingon siya, how long are you willing? Ingon sa kadugay. Ako, I'm willing to fight for it. Para ang ending ani. Number 1, either mamatay na ko, o ikaduha, mahitabok na ang akong ipangayo. Mura na ang ending ani. Walay ending ang muundang ko. Ambot lang sa imo. Ang sa imo decisions. How long are you willing to fight for that future na imo gusto? How long are you willing to fight for that business na imo gusto? How long are you willing to fight for the family nga mga lagad nga kumpleto mo nga imong gusto? How long will you be willing to fight nga mahuman ka sa imong mga eskwela? How long are you willing to fight para nga maplastar nimo ang imong kaumaman? Amen. Ang uban sa ato, kakakuha lang nato ni nanagiandam na ni Lord, pero dili niya mahatag sa ato because giundang tag panghayon. Giundang naman ka, you stop asking. Ni unong nakaugtuo, you stop believing. Ni undang naman ka pagbuhat, you stop working. So di na siya maabot. But I tell you, naapay chance. Ni-fail ka, nahulog ka, nasayop ka, Lord, pasaylo ako. Maning kamot niya. Fight for the future that you want. Ayaw, sorry. Okay? Number 4, last. How do we ask wrongly? When we ask, but we do not have the right motives. Kung sa'yo motibo, nga nung napangayo ka, what is your motive in asking? Kanak na utang, gikan din. Ingon ang James chapter 4 verse 3, you ask and do not receive because you ask wrongly to spend it on your passions. Kapangayo kung gusto usahay, ang ato lang kapangayo, yung ato mga butang, ang gusto nato para sa itong kaugalingon lang. Nga naman, para ako inani, para ako mga tao din na look down sa ako, para nga na ako'y inani, na ako'y inana. The question si Lord, asa ko sa anak ni mo nga mga plano? Hello? Nagplano ka magnegosyo. Ningon si Lord, okay. Nindot ta siya. Mo ginapangayo Lord, manegosyo para mong milyonaryo na hindi. That's good. Ganahan ko anak. I am the God that gives you the ability to acquire wealth. That's good. At saba, Lord, ako yung plano nga. Pag mamilyonaryo na ko,
magpalit din ko og balay para sa akong pamilya. Pero that's good, muna akong gusto. Nga naa, matagmo, tanan, imong panginahanglan. Unsa pa, Lord, ayon, maghatag ko na yung mga balay sa akong mga anak. Okay, that's good. Nga, ingon ko ng Bible, nga ang anak, ang ginikanan, maghatag ko og para sa iyang mga anak. That's good. Unsa pa, magpalit din ko og sakyanan. Oh, that's good. Gusto ko anak nga naa kay sakyanan para na mabuhat nimo makaadto ka asa ka gusto. Unsa pa? May mga pare ka palit og mahalon nga cellphone. Si Lord. Okay? Para unsa? Para na maka-Facebook din ko, Lord. Para na makita din sa akong mga amiga nga pag-una kong cellphone nga gi-bless ko nimo. Sir, okay, sige. Unsa pa? Magpa-party rin ko sa balay, Lord. Birthday ko magpa-party. Ano ba, may mga si Lord, ayan na lang. Asa ko sa imong plano. Asa si Lord sa imong mga plano. Because when you do it with the wrong motives, it will always result to wrong doing. Resulta gid na siya always wrong. Ayaw ma-expect that you will do something wrong and then in the long run, ampo lang na yung Lord, himuan ning insakto, then Jaron, magic, insakto na siya. No. Right motives produce right doing. Wrong motives produce wrong doing. Ano importante ang motives? Because God will destroy your plans when He sees that your plans will destroy you. Muna dili niya ihatag. Nakita pa ngayon ng mga dagko nga blessing, pero dili niya ihatag ni Lord. Because nakita ni Lord nga sa imong status karon, sa imong sitwasyon, sa imong maturity, the way ka mahuna-huna, pag ihatag niya, those plans will destroy you. No wonder na dili pa ihatag ni Lord. Kanang akong mama, naman na siya pag sakyanan. Ako kung gidala na ba niya dali na pa? Nakadala na pa. Nadala na one time. Na siya pag sakyanan. Kana si Ilay, palangga ka na niya si Ilay. Pero taliwala sa palangka niya kang Ilay, pag muhangyo si Ilay sa iya, Amaya, can I drive your car? Kaya ba ihatag ni mama nako sa kay Ilay pahulang? Kaya. Pero nga nung dili niya ipadrive si Ilay. Ha? Dili pa right time? Unsa pa may tabo? Makadaot siya? Unsa pa? Papasay knowledge. Kung sa'yo mahitabo kang Ilay kung magpataka siya drive, siya ang ma-disgrasya. So there are times na magmahay siguro si Ilay, magabi, di ko pahol mo ni Maya, di ko ipadrive ni Maya. Wala siya kabalo that her grandmother is protecting her. Kay kabalo si Maya niya, na kung drivean ko niya sa iyang edad karon, nga di pa siya kahibalo, kapag ginampuruhan, madisgrasya sila. And that is why God does not allow these blessings. Sa kaya niya ihatag. Because kabalo siya na, rather than ma-aksidente ka, rather than mag-uba imong pamilya, rather than mag-uba imong sitwasyon, rather than makita na kung ma-hospital ka, na mahimo ka kanang bedridden for the rest of your life, di ko na lang saan ihatag. Rather than ihatag ko ning minilyon nimo karon, and then ang imong character dili pa mahakaya. Kay kung ako ni ihatag, mag-away mo sa imong asawa, biyaan man imong asawa, kaya na naman kay kwarta. Rather than magbuba ang imong pamilya, di ko sa ihatag ka. He will destroy your plans when He sees that your plans will destroy you. So igsoon sa pagtapos sa, I hope we understand na dili sayo ang mangayo. And ang reason nga nung wala sa ato karon, because
nangayo. And at the same time, nangayo ta, pero sayop ang atong mga pagpangayo. Let's check ourselves. Lord, unsa akong kapagayoon? Andam na akong ihatag sa ako, Lord. In due season, ihatag man nimo. Pero, sa karon, makaayo ba ni sa ako o makaguba sa ako? Amen? Namatay ng kuha karon. Praise God. Let's pray. Lord, salamat kaayo sa imong mensahe nga ihatag kanamo. Salamat, Lord, sa imong pagtudlo kanamo karon. Salamat kaayo nga ikaw ang Dios nga nagtinguha og mga maayong butang alang kanamo. Nga nagtinguha og blessings. Salamat, Lord, nga di minimo ihikaw sa mga maayong butang. Pero dako ko lang mo pasalamat, Lord, na sa mga butang among napangayoon nga nakita nimo nga muguba sa amo. Salamat nga wa pa nimo gihatag nimo. Tudloy mi, Lord, nga moabot sa punto nga mahimo ming matured enough nga ma-handle anak nga panalangin. Tudloy mi, Lord, unsaon namo nga maandam ni Ginoo nga ang among mga pagpamina, among pagbuhat Ginoo mahimo ming andam sa mensahe panalangin nga among matagamit. Nga dili ni mahimo makapahilayo kanamo gikan kanimo. Kun dili ang panalangin nga among madawatan, maoy magadala kanamo nga mas duol nganha kanimo. And Lord, ang among mga gipangtinguha, gipangpangayo in due season, Lord God, imo ning ihatag kanamo. Tagain sa pagtuo Ginoo, nga matuuhan ginamo, nga walay imposible diha kanimo. Nga imo ning gusto ihatag kanamo. Tabangin mo ni Lord, tagaan nimo sa kapugi Ginoo nga dili magtinapulan sa pagbuhat Ginoo sa mga butang nga magpakita sa amo ang tamo pagtuo sa imo. And Lord, tagain ning pasensya nga dili magdalit-dalit Ginoo. Kung dili nimo give up diretso Ginoo Dios sa panahon nga dili pag-aabot ang among kapangayoon. Labaw sa tanan Ginoo, tudloy kami nga mangayo mi sa insakto nga motibo Ginoo Dios. Nga dili mi mangayo para lang sa amo ang mga selfish desires, kundi para Ginoo sa imuha ug imong kahimayaan po sa among kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan. Ang tanang anak sa Dios magayon. Amen. Karon